Inatasan na raw ng palasyo ang Armed Forces of the Philippines na imbestigahan ang plano umanong pagpapabagsak sa Administrasyong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, nag-ugat ito matapos ang inilabas na pangalan ng broadcaster na si Ramon Tulfo. Sa naturang mga pangalan na plano umanong pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon, lumabas sina Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Si Alvin Pelobello magbabalita. Pinapavalidate na raw ng Palasyo ng Malacanang sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang umano'y planong destabilisasyon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ito sa ibinahagi ng broadcaster na si Ramon Tulfo na may mga pangalan ng mga umano'y dating opisyal ng AFP at ng PNP na sangkot sa umano'y plano ng destabilisasyon. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, nasa Intelligence Committee na aniya ng AFP ang pagsisiyasat sa naturang destabilisasyon po ng AFP at nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad ni General Pokis, General Orlando De Leon at saka si Mayor Benji Magalong, although for confirmation. At iba pa, pati si Colonel Lachica na di umanong sangkot sa usapin ng 125 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente. Ayon po sa AFP, sa mga gintong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community. Pinangalanan ni Tulfo ang nasa likod ng umano'y plano na ito na sina Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Minomonitor, inaalam ang katotohanan. Hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang i-validate at sa ngayon po ayon sa AFP, ito po ay pinamomonitor at binigay na po nila sa intelligence community nila. Sa isang pahayag, pinabulanan naman ni Congressman Duterte ang umano'y aligasyon ni Tulfo at sinabing imahinasyon lamang ito ng mamamahayag. Sabi pa ng mambabatas, mainam din daw kung magkaroon muna ng kumpirmasyon sa kung ano ang totohanan at sa kathang isip lamang. Kabilang sa mga pinangalanan na dating General si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pero sa inilabas na pahayag ni Magalong, mariin din itong itinatanggi ang umano'y walang basehan na paratang na idinadawit siya sa destabilisasyon laban sa pamahalaan. Git ni Magalong ang korupsyon at kasinungalingan aniya ang nagpapahina sa bansa imbis na mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.